What's up mga boss, nandito tayo sa Wadi Bani Khalid, Oman. So nag-travel tayo dito almost 2 hours and a half upang makarating dito mga boss. At saka tuklasin ang mga gandang tanawin dito, at saka yung abukirin at lawa dito is ay kulay green. 18 kami lahat na magkasama sa isang grupong binubuo ng Oman Extreme Travelers, at sa mga kasama namin ay mga local at international travelers, at dalawa lang kaming Pinoy. Medyo may kalayuan ito sa Muscat, Oman. Mahigit 2 oras ang aming travel at 4x4 na sasakyan bago kami nakaabot dito. Sa mga gustong pumunta dito ay suggest na 4x4 talaga ang dalhin nyo dahil sa daan. Grabe ang matataas na kalsada at sobrang tarik. Kaya para maiwasan ang aberya at hindi ma-stress sa daan. Napakasulit din ang aming pagdating dito, pagpunta dito, dahil sa natural view ay talagang sigurado mawala ang mga stress at ma-relax ka. Mas maganda din sumali kayo sa mga grupong travelers kasi may tour guide sila at safe din ang mga lugar na pupuntahan nyo. Balik tayo sa Wadi Bani. Hindi lang view ang makikita mo dito, mayroon din silang hiking at binubuo ng extreme na lakaran kasi dadaan kayo sa mga malaking bato at tubig. Sa mga pupunta dito, always observe at makinig sa tour guide para sa safety upang makawi tayo ng ligtas at walang aberya. Sa mga gustong pumunta dito, magsuot ng aqua shoes or sneaker shoes at magdala rin ng mga sumusunod: waterproof case, life jacket sa mga hindi gaano marunong maglangoy. Sa pagpunta namin ay hiking kami hanggang sa dulo ng bundok, at pag uwi namin ay water adventures na naman kami, kaya kailangan talagang may life jacket sa mga hindi masyadong expert sa tubig kasi sa may mga part na mga sobrang lalim ang tubig. Sobrang sulit ng aming pagpunta dito kasi napaka-adventures ang lugar at ibang experience na naman ang aking natutunan dahil mahilig talaga ako sa mga adventures place. Kaya kung ikaw isa sa mga andito pa sa Oman, ilista mo na sa iyong bucket list ang Wadi Bani Khalid. Pag adventures, hindi lang ang magandang view ang iyong matutunan, kundi matutuklasan mo rin ang mga bagay-bagay na mga historical gaya nitong nakita namin na malaking bato na kulay itim. Ang mga kasamahan pala namin dito ay taga Myanmar, Indian, Italian, may British, mga Omani at may African, siyempre Pinoy din. Dito banda na iwan na kami kasi yung mga ibang kasama namin ay sabik sa tubig, yung mga expert, kaya andoon na sila sa malalim na bahagi ng tubig sa unahan. Kaya nag-decide na kami na mag-skip sa tubig kasi sobrang lalim na doon sa unahan, kaya tamang tingin na lang kami habang sila ay nag-i-enjoy. Yung ibang kasama namin ay tumalon pa doon sa mataas na tulay, kaya kami hanggang tingin na lang kasi kulang talaga ang aming kaalaman in terms of swimming. Hindi namin namamalayan na 1 PM na pala, kaya ramdam na namin ang gutom, kaya pumunta na kami doon sa restaurant para makakain. Pagkatapos pala namin dito kumain, umalis na kami sa lugar kasi may second location pa kami napupuntahan at may kalayuan din, which is the Bidia Sands, ay isa sa mga booking list namin. Habang kami ay papauwi ay parami ang dumadating, so kami proceed na kami sa second location. Kaya see you next video mga boss para sa aming continue. Ang part 2 natin is yung adventures na naman doon sa Bidia Sands mga boss. Thank you for watching.